Game na po, Lola. Okay. Isang napakagandang umaga po ng aking pagbabalik sa Facebook. Ngayon ay November 30. Natapos na naman po ang buwan ng November. Ngayon, ang darating naman sa atin ay ang napakahalaga magpapasko. Ang tangi ko pong masasabi na ngayong magpapasko ay ganito. Tayo po palang mga tao, kinakailangan laging malinis, malinaw ang budhi. Para tayo ay magkaroon ng magandang buhay, para hawa ng ating hanap buhay. Maganda ibibigay sa atin ng Diyos na kapalaran pag tayo ay laging hawa ng isip. Kaya ngayon, ang Mother pa rin ay lagi pong nagpapaalala sa inyo sa tuwina. Kung ano man ang dinadala ng dibdib nyo na problema, iwawaksin nyo ito, huwag nyo babaunin. Kasi ito, nakakadilim sa ating buhay. Nakalulungkot nga kung minsan, alam nyo ba, ang problema ay nadadala natin na talagang kayang-kaya. Pero pag dumating na ang problema ng pisikal ng katawan, talagang naririto na. Hahanapin na natin si Mother pa rin. Kaya nga ako naririto, ang sabi ko sa inyo, napakaganda ng ating mga pagkikilala. Kaya lang, ngayon lang sasabihin sa inyo na ganyan pala ang buhay. Kung may pasimula, may wakas. Kaya, para pang sa akin guni-guni wag kayo namang mag-ano, tuloy ako gustihan. Para pang ako'y nalulungkot. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo na isa-isip nyo naman yung aking mga sinasabi. Na ako ang pananawagan ko na makikita nyo sa YouTube at Facebook. Yung mga may kolon, huwag agad-agad nyo pabubutas ang tiyan ninyo. Kasi, kahit na wala pa kayong karamdaman, uminom kayo ng 3 araw na sunod-sunod ng 8 kutsarang niyog coconut oil. Kapag ito inalagaan nyo ang katawan nyo, hindi matitig ang iyong loob neto. Hindi nyo alam na iyan pala ay naghumahabang ganon, may bilog. Kaya iyan ang dinudukot ko. Kaya sana at nawa hanggang December ay mahabol nyo ako para maliwanagan nyo. Kung sakali hindi ko kayo matatapos, siyempre, pag kayo ay nagkonsulta sa akin, maiintindihan nyo kung ano dapat nyong gawin. Hindi kayo iiyak. At magkaganon pa man, ang pag-aalaga ng katawan ng tao sa langis, 15, 7, 8, 5, 4, kung ano gusto ninyo. Kasi ito, alagang katawan. Kasi yung mga kasu-kasuan natin ang nawawalan ng langis. Wari mo, sasabihin sa atin ng mahal na doktor, kulang kakay sa langis, yung tuhod nyo kakawag-kawag lumalagotok, ano ang gamot nun? Langis. Ngayon, yung langis na yun, akisit katapusan, alagaan nyo. Lifetime. Huwag na kayong magkuro-kuro pa kung ano. Yung kasi, binindisyon sa aking panggagamot ng mahal na Panginoon na 2 beses, 15, 30. Kaya ito, inabiso ko sa inyo ang lahat ng bagay. Pagkatapos, kapag kayo naroroon na sa colon cancer, maglaga kayo ng dahon bayabas, ano yung pininiwalaan nyo. Huwag puro tabletas, mga kapatid. Naiipon lang yun. Kasi napakarami ko ng experience dito na yung mga nabutas ang tiyan, problemang napakalaki. Itanong nyo sa akin kung ano magiging kaso. Kapag iyan nabutas na, hindi pa rin kasiya-siya sa inyo, naririyan pa rin ang takbo ng pangyayari na makirot, mahapdi, makati. Kasi hindi lubos na didrain yung bakterya sa loob. Kaya kung ako man nagpaliwanag sa inyo, ipakinggan nyo. Hindi nyo akalain pala na ang mantika pala ng tao, nakakakuha ko ng 1 litro. At kapag naman naglinis naman ako ng kolon, alam nyo ba, nuknuka ng baho at bukod pa roon talaga naman nagsusuka ang mga helper ko. Ngayon, ang sinabi ko sa inyo sa punto de vista na mangungusap ako sa inyo, yung mga gamit noon, may mga gagamitin iyon. Kaya kung sakali man na kayo in-announce ko sa inyo yung mga may kolon, hindi pwedeng pupunta lang dito as ganon. Hindi magic yon. Kasi yon may paglilinis na gagawin. Kaya kayo inunahan ko yung mga lahat ng colon cancer. Inabiso ko. Nahahabol yan. Nadudukot sa put yan, mga kapatid. Basta may paniniwala kayo. Kaya ang tao lalapit sa akin, yung may paniniwala. Yung walang paniniwala, walang magagawa ang kamay ko. Ganon din naman sa prostate. Paulit-ulit ako nagpapaliwanag sa inyo. Kasi
Kaya ko sinasabi sa inyo, itong aking salita na ito ay makahulugan. Bukas makalawa, walang magsasabi sa inyo na wala kayong prostate. Lahat, pag tumantok kayo ng 40, marami na. Number one, pag wala kayong loving partner na lalaki na minamahal, ayan na yan. At bukod sa roon, hindi natin alam kung saan nanggagaling yung mga bakterya na yan. Kaya kung kayo ay may paniniwala, naririto ang mahiwaga na nalalaman ko na isenyas ko lang sa inyo mga kapatid. Ituro ko sa inyo, kaya nyo. Magtyaga kayo. Kasi hindi ko na kaya ang ibigay pa ang aking lakas sa maraming tao. Talaga na lang na mga minamahal kong mga po nagpa-follow up sa akin. Pinipilit ko na lang na tumayo. Kaya ngayon dito, may mga katulong ako, sinesenyas ko sa kanya. Wari mo, 3 tao sa kumya, 3 tao. Kaya huwag kayong magtaka na hindi natin maiiwasan ang hindi magbitaw ng konting pera. Kaya kung kayo man ay pupunta dito, maghanda kayo ng budget. Kasi hindi nyo masasabi kung ano ating gagawin. May problema kayo kaysa kayo magpa-opera na napakatindi. At kayo kahit marami kayong pera, mauubusan kayo ng pondo. Itanong nyo sa akin kung bakit at ano. Kapag ang kayo ay may colon, meron kayong sa bato. Ano yan? Tataas ang creatinine yan. Ano yan? Pag kayo nagpagamot, mataas ang creatinine. Ano kahinatan? Sa bato. Sagot kayo po. Hindi nyo ba alam na ang sa bato napaka-problema? Ha? Madaling pasukin. Ha? Sa umpisa. Pero mahirap bukasan para ang buhay ng tao hanggang doon. Kaya nga ako hindi nagsasawa at nagmamahal sa kapwa ko, mga tao. Bilang tinanggap ko ito na lahat na ini-explain ko sa inyo. Lahat, tuwi-tuwi na. Kaya kung ano man, at kapag kayo natuto o kayo natikwan nyo ang kamay ko na naglabatiba, binibigay ko ang labatiba na binayaran ninyo at sinasabi ko, mga anak, marunong na kayo. Talagang hindi ako nagsasawa. Itanong niyo sa akin kung bakit. Ang buhay ko'y pawakas na. Ala na. Ngayon, kung iyon na yung mairesa ko sa inyo, mamamana na. Ako man, umalis ako sa ibabaw ng mundo. Marami akong naturuan. Maraming magmamahal sa akin. Naintindihan nyo? Kahit hindi ako mahalin, yung bakas na lamang ng alaala. O eto pa, hindi nyo rin sukat akalain na mabisto ko ang sa mga mayoma. Mga kapatid, ang aking pagpapaliwanag sa inyo, ganito ang natuklas ko. Ito palang ating katawan, may mga tulayan. Ang nangyari dito sa mga mayoma ninyo, nagkabukol sa loob. Kung iihalin tulad natin, parang inodoro, ha? Sumingaw dito, nag-overflow dito, ganito. Kaya ngayon, kung magpupunta naman mga kapatid sa lining, eto, pag naman ang bakterya nagpunta sa lining, duduguin kayo, mga kababaihan. Kasi umaapo yan, lumutang. Kapag dito, ayan, sentro, ayan. Pag naman pumunta rito, yung bakterya dito umakyat. Ngayon, ang pinakamabigat sa mga kapwa ko babae. Kapag ang bakterya ay umakyat na dito, sa gitna ng spinal, 2 inches na sa waistline, nasa left, nako. Yung bakterya na yan, bababa na rito. Tagaimbang na kayo. At bukod sa roon, pag yan inoperahan, nako mga kapatid, gaenta ng buhay nyo. Hindi ba kayo natutuwa na ang lahat na yan ay iniresa ko sa inyo? Sagot kayo, opo. Kaya ngayon, ako ang aking tinatawagan ang mga tao na may paniniwala. Itong aking paniniwala, hindi para husgahin yung aking nalalaman. Hindi para ako hatulan na hindi ako nag-aral. Huwag, mga kapatid. Dahil 38 na ako nakaupo dito, ipaliliwanag ko sa inyo ang lahat ng sitwasyon. Hindi nyo alam kapag ang colon ay nagkaroon ng problema na hindi na palabas yan, na iyan nagpupunta sa spinal. Sagot kayo, yung pag tumayang ganyan na nangangatong ganyan, uupo ganyan, na-out balance. Kaya nang makuha ko ang sikreto, ngayon, nag-aapura ko ng araw-araw, nagpapaliwanag ako, ipinipresent ko, basta ako kinalapit ko yung aking apo dito, halika nga, mag-Facebook nga tayo. Kaya ngayon, ang paliwanag ko sa inyo ay napakarami at hindi kayo maninindim. Kaya ngayon, nakarating kayo dito, ipiniliwanag ko, huwag kayong magpabaya, dito lang ako. Kaya ngayon, sabi ko sa iyo, anak, sige, titignan ko yan hanggang December. Kaya yung mga dadalhin nyo dito, hanggang December. Sagot kayo, opo. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng
hanggang December. Kaya kung ako man nagbigay sa inyo ng senyas, halimbawa mo, nagpunta kayo dito, ha? Ako, may kandila. Ngayon, sa pamamagitan nito at nabasa ko ang karamdaman ninyo, ha? Dito pa lang sa kandila nito, ibibigay ng Diyos ang mensahe. O, kagaya ngayon, babasahin ko. Aking mga anak, ako sana ay pakinggan, tunay na paliwanag tungkol sa karamdaman. Bibigyan ko kayo ng langit kaginhawahan at ako ay dadalaw, parang patak ng ulan. Sa kabila ng lahat, kayo pinagbastan ko, mga anak, lagi niyo akong tinatawagan. Pero ang sagot ko sa inyo, ako ay dadalaw sa kaarawan ni Mother Corny. Kaya kung kayo man ay pupunta dito, ang nais ko ay pinutian, ayoko na initiban. Naririto ako na nakahandang magpakita sa inyo. Kaya lang, ang tanging kong masasabi, bring your own baon. Naintindihan nyo? Bring your own baon. Kasi ang akin lamang, bibig ko lang ang bubuksan ko. Ngayon, nakangiti ako, hindi ko sukat akalain, naabutin ako ng 84. Alam nyo, ang ibabalita ko sa inyo, pag pala kayo umabot ng 84, napakarami na pinagdaanan nyo na pagsubok na hindi kaya ipaliwanag. Kaya kung ako man narinig nyo naging 84, huwag nyo nang habulin kayo maging 84. Alam nyo, napakahirap. Sa bagay, pagkaloob ng mahal na Panginoon, di ba? Pagkaloob ng mahal na Panginoon, hahaba. Kaya ngayon, nakakilala nyo ako, friend ko na kayo. Sagot kayo, hindi nyo na ako makakalimutan. Di ba kayo natutuwa? Nagkaroon kayo ng mother pa rin, na yung naipapaliwanag sa inyo kung saan kayo may tama. Kaya lang, mga kapatid, ipaliliwanag ko rin sa inyo, mga kalalakihan, senior citizen. Kapag nakita ninyo ang inyong mga bird, nakaurong na at saka anong parang plato, ang tawag dyan, prostate. Kaya ngayon, huwag kung ano-ano gawin ninyo. Magsadya kayo dito hanggang December, hanggang buwan ng December, at ituturo ko sa inyo ang dapat nyong gawin. Hindi nakukuha yan ng pahihiligin ng bakterya. Hindi pwede. Kahit gamutin nyo ng gamit niya, naroon pa rin sa loob yung bakterya. Kaya kung ako man nag-anunsyo sa inyo, tayo, hindi ko na pagkakahabaan ang aking mapaliwanag sa inyo at bumabati ako ng pagmamahal sa lahat ng nagpapalo sa Facebook at lalo yung bago kong kilala. Umayos kayo at naririto ang Mother Parin. Maraming salamat sa iyo man, kinakamayan kita, yung pagkasadya mo, kailangan nyo ako. Sige, nakahanda ako sa inyo. Bye-bye.